Pakinggan muna natin si Joel Chua na binanggit ni Sara kahapon, trending. Representative Joel Chua. Representative Chua, magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, magandang umaga Karen at magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga 3rd District ng Sabi ni Manila. Joel Chua, Pwede po tayo sabi ni Joel Chua, nung binanggit yung pangalan niya, napapaganon eh. Aray ko. Binanggit pangalan niya eh. Joel Chua! Filipino, pwede kayo mag-Taglish para mas marami po ang makaintindi sa ating usapin ngayong umaga. So we can speak both. Unang-una, I'm sure you saw the report of Katrina Domingo wherein several senator judges brought out certain points. Halimbawa, ang punto na what if hindi matagpuan itong alleged assassin or alleged killer? Hindi matagpuan ito, isa yon. Number 2, tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, may katunayan ba that the Vice President actually carried out, the plans to assassinate these individuals or nauwi lang ito sa basta banta? So your thoughts on those two items, Representative? Well, Karen, maliwanag ang issue dito is threat. Yung pagbabanta, yung laman o yung konteksto ng binitawan ng salita ng ating Vice Presidente. The fact na hindi na matagpuan ng assassin, hindi malaman o matukoy ang assassin, wala pong saysayan. Halimbawa, ganito lang Karen, kasimple. Sasabihin ko sa iyo, Karen, pag hindi ka nagbayad ng utang mo, papatayin kita. Hindi ba threat yun? Hindi ba pagbabanta yun? Conditional threat. Yes. Walang conditional dito. Absolute threat yan. Hindi, ang tanong nga kung hindi ka nagbayad. So, Yes. conditional threat po ba yun or absolute? Wala, Karen naman, kakahapon pa tayo magkasama, walang conditional threat nga. Aray ko. Yung threat nga, absolute threat is threat. Alam niyo mga karayuma, hindi po natin kasi pwedeng i-categorize yung threat. Ang pagbabanta, walang category yan. Walang category. Number 10 na threat. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM. Number 10. Pag pinatay ako, patayin mo yung katulong. Katulong? Number 6 lang yan. Aray ko. Pag pinatay ako, patayin mo yung paborito niyang aso. Aso lang. Number 4. Category 4. Aray ko. Wala akong ganon. Walang category yung threat. Disturbing. Number 10, pag presidente yung papatayin. Number 9, kapag asawa lang. Number 8, kapag speaker lang. Aray ko. Threat is threat po. Huwag natin bobohin sarili natin. Threat is threat. And yung kay Sara po, mga kababayan, mga karayuma, yung kay Sara po, the fact na Vice President siya ang immediately will replace the President in case may mangyari, mas absolute yung threat kay Sara. Doble, triple, absolute yun. Kasi siya ang unang makikinabang ang first beneficiary ng kung mawala ang presidente. So, sobrang valid po ang threat ni Sara. At hindi po yung conditional. Sheesh. Ang definition. Absolute yan. Dahil lang doon yung pagbabanta sa iyo. Di ba? To give you chilling effect. Yes. Di ba? So, dito Karen, titignan natin. Kasi ang impeachment at saka yung criminal case, magkaiba ang tinitingnan dyan. Di ba? Kasi yung isa, kailangan talaga patunayan mo talaga ng walang kaduda-duda. Di ba? Na siya talaga ang gumawa ng pagbabanta or whatever. Di ba? Dito sa impeachment, may mga iba pang mga mas magaang ang parameters dito. And in fact, isa nga dito sa mga grounds sa Article 4 is culpable violation of the Constitution. Yes. Now, tatanungin ninyo, ano naman ang binayolate niya? Nagsalita lang siya ng ganun. Ano nang binayolate niya sa ating saligang batas? Aba, maliwanag. Nakalagay sa ating Section 5, Article 7, yung oath of office ng Presidente at Vice Presidente. Remember, Karen, dalawa lang ang nakalagay dito. Presidente,
Vice President or Acting President. Sila lang ang may oath of office na ganito na nakalagay, nakapaloob sa ating saligang batas. At ang sinasabi doon, that they will execute the law. Eh yung pagbabanta ba, pag-execute ba yan ng law? Tama! Ang linaw-linaw eh. Yan, nakasulat pala sa article eh. Oh, nakasulat sa konstitusyon. Oh. Ibig sabihin, specialized pala doon, President at Vice President, they execute the law. Eh putik, ano bang ginawa nila ni Sara? Execute, assassin. Aray ko. In-execute po ni Sara, hindi yung law. Yung against the law. Yung mamamatay tao. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Ano pa? Betrayal of public trust. Oh, Diba? Eh yung ginawa niya, isipin mo ang pagbantaan mo, head of the state, Karen. Ang head of the state, siya ang nagre-represent ng ating bansa. oh. Siya ang mukha ng ating bansa. Could you imagine the second highest ranking official of our country threatening the commander-in-chief of our army? So could you imagine that, Karen? At saka alam naman natin, hindi naman yung nakaraang administrasyon, yung simpleng, yung ordinaryong tao na walang kapasidad, na walang pera. Nakita naman natin kung anong itsura. Pinagbantaan yung dating Pangulo. Sinabi na magbibigay siya ng reward na 50 million. And yet, nakita nyo yung naging treatment. Nakaposas, face down, di ba? Kung tinratong parang kriminal. Yes. And yet, nakita natin, walang capability yung taong yun. Mukha namang walang 50 million pesos yung taong yun para magbigay ng reward. Alam natin yun na talagang it was merely siguro joke niya or whatever. Or frustration, or galit. Yes. Tama kayo. Kumbaga, yung ordinaryong mamamayan na walang kapasidad magbigay ng 50 million pesos reward sa sino mang allegedly papatay kay dating Pangulong Duterte, inaresto. Tama. Ano pinagkaiba nito? Ito, pangalawang Pangulo at alam natin, by operation of law, siya ang hahalili kung sakasakaling may mangyari. Tama. By operation of law, siya po ang magiging presidente. So, meron po siyang, may pakinabang siya, may benepisyo siya. Na kung papatayin niya ang Pangulo, magbe-benefit siya. Pero mo, sabi ko nga po sa inyo mga karayuma, lagi nating i-implement sa sarili natin to. Kung tayong mga mamaya naaatraso tayo sa batas, sa kakarampot lang. Ha? Ito nga mga kababayan, ito. Diba? May mga nakukulong dyan. Diba? May mga nare-react tayo dito. Nakukulong dyan, walang kasalanan. Hindi maipagtanggol ang sarili kasi walang pang-abogado. Eh kung ganun mga bagay, napakahirap sa atin sila. Ganyan, papalusutin mo. Aray ko. Sa ating Pangulo. Pangalawa, lahat ng threat sa ating Pangulo, Karen, we have to remember, that is a national security concern. Abraham, hindi na kasi valid yun. Alam mo, Abraham, kahit tampered ang dokumento, hindi nila kasalanan yun eh. Abraham, ang kasalanan nun, hindi sila pumunta sa Committee on Justice, doon nila inayos yun. Yun eh. Diba? Hindi pinuntahan ni Sara yung Committee on Justice para iayos yun. Pangalawa, hindi naman valid yun eh. Dokumento lang yun eh. Ano bang inaano natin sa dokumento? Subpoena lang. Investigasyon lang. Ano bang issue? Betrayal of public trust. Hindi naman betrayal of documents. Aray ko. Diba? Betrayal of public trust to. Hindi naman betrayal of documents na kung tampered. Ang importante rito, si Sara pinagbantaan ng Pangulo, yon ang issue. Dinadaan nila sa technicalities para may makuha na mali. Yun lang yun eh. In the end of the day, mga kababayan, didesisyonan to kung nag-threat ba ang Pangulo. Ang layo na eh. Yung dokumento pinapakita nila yung sampina ng mga vlogger, ng mga media, ang layo na sa main topic. Nilalayo tayo. Diba? Nilalayo tayo. Wala na yun.
Wala na yun. Di ba? Ang issue, nagbanta ba si Sara? Yun ang issue. Hindi naman ang issue dun. Sino ang nakarinig? Sino mga media ang inimbitahan nyo? Wala naman pakialam tayo dun eh. Bakit? Publicly, sinabi ni Sara yung miski tayo, pwede tayo pumunta ron, imbitahan, narinig ko po. Aray ko. Kahit hindi naman mga media imbitahan niya eh, kahit tayong mga citizen na nakarinig, opo, narinig ko po, napanood ko po. Naapektuhan po ako. Dahil ganyan po yung ating vice presidente. Oh. Walang bearing yon. Aray ko. Kasi nga, wala silang matalakay. Ang dapat gawin ng depensa, mga karayuma, kung talagang malakas ang depensa, meron silang counter witness. Kinounter witness nila, yung mga nakarinig doon ng mga vlogger, i-counter witness nila, eto po yung vlogger na nakarinig, vlogger po, narinig po nila, nadala lang daw po ng emosyon si Sara. Ganun. Kaso wala silang counter witness. Wala silang ma-counter na maayos. Ang kina-counter na lang nila, pagpapile ng dokumento, which is invalid naman. Invalid yan, yung mga dokumento na yan. Kasi ang importante dito, yung mismong kaso, yung mismong ginawa ng respondent. Ano yung ginawa niya? Death threat. Hindi naman siya nag-file ng dokumento kaya siya nagmura dahil sa dokumento na sablay. Hindi. Nagmura siya dahil pinagbantaan niya si BBM. Yun ang importante. Aray ko. Hindi ito po pwedeng baliwalain. Hindi kailangan iutos ng presidente, hindi kailangan iutos ng kahit sino man. Automatic yan. Dapat iniimbestigahan yan kahit na simpleng pagbabanta lamang. Much more kung alam natin yung magbabanta ay may kapasidad. Makikita naman natin ang record, Karen, ng pamilya ng ating vice presidente. Asa ngayon ang kanyang ama? Ano ang kasong kinakaharap ng kanyang ama? EJK. So, lahat ito titignan mo. Karen, so far sa nakikita ko, maliwanag ang video, nasa video ang pagbabanta. Nasa record ang findings. Anong sagot ng depensa? Mali ang petsa? Mali ang mga typo error? Never. Sa nakakailang hearing na tayo, nakakailang trial na tayo, never nilang dinenay. In fact, ang sinasabi pa nila, nagpapalusot pa sila. Ito kaya sinabi to dahil never nilang dinenay na ito'y binanggit at sinabi. Senator Judge Mig Zubiri asked the question to one of the defense lawyers. Tinanong ni Senator Mig Zubiri, nagkaroon ba ng pagkakataon na dininay ito ni Vice President Duterte o sinabing biro lang? And the defense lawyer said yes, and we will present it during our time, which would mean that would be around next week. Kasi Tuesday na ngayon, Walang today, ganon! may isa pa si Matibag, I think on Wednesday. So yung tsansa ng depensa ay sa susunod na linggo. Our reporter said most likely sa Lunes. Well, tingnan natin kung anong kanila magiging tugon dito. But kung makikita mo talaga yung mga series, di ba? Meron pa yung pupugutan ng ulo, di ba? Makita mo yung mga itatapon sa West Philippine Sea. Ito mga salitang to, ito po ba, Karen? Tanong ko sa inyo, sa mga kababayan natin. Tama. Ito ba dapat ang inaasal ng pangalawang Pangulo ng Tama. ating Republika ng Pilipinas? So siguro Ano ang tanong yan ng ordinaryong mamamayan, maganda sagutin nyo to. Siguro yung mga sumusuporta kay Duterte sasabihin, hinayaan nyo nga yan nung 6 na taon nung si Duterte ay presidente kung ano-anong banta ginagawa. Tapos wala namang nagsampa ng impeachment, hindi naman siya natanggal dahil doon. Diba? Tinanggap ng Pilipino yun noon. So it doesn't make it right. Nako, mali kasi Karen, mali yung narrative mo. Mali. Karen, presidente si Digong, kahit magbanta siya, wala lang susunod na hierarchy. Siya na yung pinakamataas Karen, siya na yung pinakamataas. Ito si Sara, vice president pa lang. So pag pinagbantaan niyang patayin si BBM, magbe-benefit siya, Karen. Aray ko. Diba, Karen? Presidente si Digong Kung pagbandaan niya yung vice president, presidente siya
Pangalawa, Karen, ito Karen ha, pangalawa, hindi siya nakalusot, pero na-ICC siya, di ba? Aray ko. Di ba? Oh, yung sinabi niya ni Karen na yung mga papatayin, oh, pinapatay niya. Oh, ICC siya. Yun eh. May kabayaran ng lahat, Karen Davila. Kita mo nasa ICC siya, yun ang kabayaran. Aray ko. Di ba? Sinabi niya, oh, pati kay Duterte nakalusot. Hindi nakalusot, Karen. Nasa ICC siya, nagbabayad siya ngayon. Doon na siya mamamatay. Condolence. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Diretso. Oh, diretso natin. pa ng impeachment, hindi naman siya natanggal dahil doon. Diba, tinanggap ng Pilipino yun noon. So, it doesn't make it right, definitely. But why, tatanungin niya ng ordinaryong mamamayan, bakit ganito ang paninindigan ng mga congressman ngayon? Eh, hinayaan nyo nga yan eh, you celebrated Duterte during his time. Congressman, not you personally, but the House of Congress supported him, allowed it. You know, this is not new for the Dutertes. But Congress just justified it then. Well, unang-una ka rin, at that time, hindi pa naman ako miyembro ng Congress. That's why I said, hindi nga ikaw Okay. ito personally. Pangalawa, nung time na yun, lahat naman takot kay Presidente. Mm. Di ba? Nakita mo naman, sino naman ang mag-a-attempt at that time? Sino ang mag-a-attempt na labanan ang dating Pangulo? Kaliwat kanan ang patayan na nakikita mo. Nakita mo naman, ang Pangulo, ang hawak. Ang power ng Pangulo, hawak niya lahat ang kapulisan. Hawak niya lahat ang military. Hawak niya lahat ang NBI. Hawak niya lahat eh. At that time, at ginamit naman niya talaga ito. Nakita natin yung mga patayan, kaliwat kanan. At that time, yung EJK. Parang, ang nangyari, parang naging normal sa mata ng Pilipinong tao. Ang patayan, ang pagmumura, ang pagbabasto sa mga babae. Kaya nga ngayon, nagtatanong kayo, bakit nangyari yun sa Tacloban, sa mga bata? 'Di ba? Ang ginagawa ninyong solusyon, babaan yung edad. But hindi yun na nakikita kong solusyon eh. Ang nakikita ko, ang may problema tayo eh. 'Di ba? Ang nagiging problema yung mga leader na tinitingala ng lahat ng tao, na tinitingala ng mga kabataan ngayon, ngayon parang pagka ikaw ay nagmumura, nagbabanta ka, sikat ka. Sikat ka. Siga ka. Siga, di ba? Pag nasa social media, pagbabanta ka ba, magte-trending ka. Hindi po ganon. Alam niyo yung mga ganung bagay, mga karayuma, wag natin ugaliin yon. Wag natin ibaba ang moralidad natin, mga Pilipino. Ayan lang po ang pakiusap natin, mga kababayan, mga karayuma. Wag po nating ugaliin na ibaba na natin yung moralidad natin, ibalik natin yung moralidad ng Pilipino. Yun po ang pinaglalaban natin dito. Yung pagiging bastos ng Pilipino, given na ngayon. Mga bata nagmumura. Tuwan-tuwa pa, nagte-trending pa. Huwag ganon, mga kababayan. Diba? Trending ngayon. Pagte-trending ka, pag yung anak mo nagmura, naglalaro na pamura, ipopost siya sa social media, tuwan-tuwa pa yung magulang, trending. Hindi po ganon. Ibalik natin yung moralidad nating mga Pilipino. Hindi tayo ganito. Ibalik natin. Matakot tayo pag may death threat. Totoo yan. Magalit tayo kapag dinidetret ka. Diba? Magalit ka pag binabastos ka. Binabastos ang kababaihan, magalit ka. Pinipinggir ang kababaihan ng katulong, magalit ka. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Oo nga, si Attorney Dino De Leon Shoutout Attorney Dino, Mr. Dencio. Kaibigan ko yan, nakakasama kami sa rally. Nangatog daw yung tuhod niya. Ha? Bakit yun na naging patayan natin ngayon?
Nawala na lahat yung pagiging, ang alam ko hindi ganyan ng Pilipino, Karen eh. Yes. Okay, yeah, I agree with you on that. Now, Representative, so one thing is clear is I had Attorney Lorna Capunan on the show yesterday, and I think napakaganda ng paliwanag niya that grave threats itself is a criminal offense. However, pag grave threat sa kriminal, dapat patunayan mo yung intent, may Yes. mens rea, mas komplikado. Kasi pag Yan. Ayan, yung sinasabi ko kanina, pag grave threat sa kriminal, yan yung ini-explain ng mga DDS eh. Ina-apply nila yung sa korte na grave threat sa kriminal. Ina-apply nila yon. 'Di ba? Pero hindi po impeachment to eh. Dito, yung ginawa ng powerful official lang. Kung ano lang yung ginawa niya na betrayal of public trust. Hindi naman sa korte to eh. ka doon, mawawala sa iyo is life, liberty, property. Alam mo yun? Yes. The three most important. Hindi ganun dito. Ito is position. Yes. Right? It is the privilege to serve. Yes, PDL, persons deprived of liberty, yun ang mawawala pag kriminal ka. Pero dito, aalisin lang dito yung posisyon niya as vice president. Diba? Hindi ito criminal case. Yes. So ito, because it is not a criminal case, it is an impeachment trial. Sa totoo lang, do they really have to find the assassin? Yung totoo. The threat Hindi. itself is enough. Yes, the threat itself, dahil kasi nga, kagaya ng binabanggit ko Hindi kanina. na po ito beyond reasonable doubt, mga kababayan. Kung criminal case to sa korte, beyond reasonable doubt, hahanapin ka. Hahanapin. Proof beyond reasonable doubt. Hahanapin talaga yung pruweba na ginawa mo yung krimen. Pero dito, as a high position of the land, as vice president, hindi na kailangan. The fact na ganun ang ugali mo, the fact na kaya mong gumawa pala ng ganun, the fact na nakikipag-usap ka sa mga sindikato, vigilante, impeachable na yon. Impeachable na po yun, mga kababayan. Hindi ka karapat dapat sa pwesto mo. Yung pwesto po ang pinag-uusapan natin dito. Vice President yung pwesto. Hindi na po siya karapat dapat sa pwestong yun. Dahil ang karapat dapat sa pwestong yun ay sumusunod sa konstitusyon. Diba? Ang karapat dapat po doon sa pwestong sa Vice President, sumusunod ka at nagko-comply ka sa konstitusyon. Yung mag-hire ka ng assassin, hindi po yung pagsunod sa konstitusyon. Betrayal of public trust na yan. Oh. Diba? Yun po yung issue dito eh. Hindi na natin kailangan yung prove yung assassin. Yung salita niya mismo. Siya mismo nagsabi na may no joke pa. Ang kino-question natin dito, yung binitawan niyang salita. Oh. The fact na may assassin, na nakausap siya, the fact na hindi ito makita, is of no moment. Kasi hindi naman to criminal kung saan proof beyond reasonable. Ito po, ibigyan ko kayo ng example. Mahalaga po kasi ang salita ng president at vice president. Yun ang hindi maintindihan ng iba eh. Ito po mga kababayan ha. Halimbawa, napikon si BBM. Napikon si BBM. Pag sinabi lang ni BBM, girahin ko kaya yung China. Oh. Ano po ang kalalabasan nun? Sinabi ni BBM, girahin ko kaya yung China. Ano po mangyayari? Sige nga. Sige nga po. Anong mangyayari sa atin? Yari tayo. Yari tayo. Tama mali. Diba? Yari po tayo. Yayariin tayo ng China. Oh. Diba? Yun po yun eh. Si Duterte. Oh, ano sinabi niya? Patayin nyo. Ano nangyari? Pinatay. Taniman nyo ng ebidensya. Kapag taniman nyo. Tinaniman, patay. Magdala kayo dito
ng drug pusher, may premium 20 million. Oh. Nagkanat ang patayan. Yun po yung sinasabi natin. Ang salita ng powerful people, president, vice president, ay may bigat. Yun po yun. May bigat ang salita nila. Hindi lang sila basta-basta kailangan magsalita, kailangan compose, pinag-iisipan, at hindi basta-basta. Kasi may bigat eh. Aray ko. Oh. Ngayon, maririnig mo kay Sara, may kinausap na ako, patayin mo si BBM. May bigat wala? May bigat. Bakit? Vice President, successor ng President pag namatay, at pamilyang Duterte na mga mamatay tao. May bigat wala? May bigat. Apaka-basic intindihin mga karayuma. Kaso binubobo ng iba. Aray ko. Ang kailangan patunayan namin. This is an impeachment case. So iba to. At hindi po ito criminal case. Okay. Now, Zuleika, that is I think the chief of staff, no, or one of the closest to the vice president, will be in the witness stand today. And if we look back in 2024, ito ang isa ito sa ikinainit ng ulo, ikinagalit ng vice-presidente noong 2024. Other than yung alleged Operation Romanov, ay yung pagtrato umano kay Zuleika, no, at yung naging epekto sa kanya. Parang na-hospital siya noon if I remember correctly. What does the prosecution hope to get? What information from Zuleika? Ang tanong yan ng ordinaryong mamamayan, maganda sagutin nyo to. Siguro yung mga sumusuporta kay Duterte sasabihin, if I remember correctly, what does the prosecution hope to get? What information from Zuleika? Karen, I cannot divulge that. Okay. Because that is a legal strategy. Mababasa kami pagka sinabi na yan kung anong mangyayari. Pero ano pa ang pwede niyang testimonya? But in any event, Karen, ganito lang yan. Regardless kung ito yung nag-trigger sa kanya, no? Does it justify yung pagtetrete niya, pagbabanta niya sa Pangulo? I mean, what if dumating ang panahon, siya ang naging Pangulo? At may nangyaring insidente, like for example, may nangyaring insidente sa kanyang staff. Ibig sabihin ba nun, gagirahin na niya yung ibang bansa? O kung sino dahil sa galit niya? Oh, di ba? Yun nga po eh. Yun po yun. The fact na tatakbo pa si Sara na presidente, tapos ganyan po ang iuupo natin, yung pise maikli. Di ba? Ika nga ng ating mga lolo't lola, apo, wag maikli ang PC mo. Ano po ibig sabihin nun? Di ba yung dinamita? Pag maiksi po ang PC, mabilis pumutok. Maikli yung PC ni Sara. Ang bilis niya pumutok sa galit. Oh. Di ba? Ganyan ba yung iupo natin presidente? Pag may nangyari kay Zuleika na finger ng iba, paano na? Aray ko. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Aray ko. Di ba? Kaya nga, So maganda ang punto mo. You are hitting on fitness. Fitness. Yes, Karen, kung And that's titignan what the mo. impeachment trial is about. Accountability and fitness to hold office. yes, Karen, ang impeachment, ang sabi nga ni Justice Isagani Cruz, it is a method of national inquest unto the conduct of public men. Yeah. Ang sinusuri dito ay yung pag-uugali ng taong nakapwesto. And tingnan mo, ang impeachable officers lang, dalawa lang ang elected official. Presidente lang at Vice President. Yung iba, mga appointed din, Supreme Court Justices, Ombudsman, Constitutional Commission, pero sa lahat ng mga na-elect, dalawa lang. Kasi iba ang parameter ng pag-uugali na tinitignan sa dalawang to. Dahil itong dalawang to, ito ang nagre-representa ng ating bansa. Ito ang magiging imahe ng ating bansa. So could you imagine kung isang presidente
ay violente, ano magiging tingin sa atin ng Tama. ating mga kababayan? Yun ng nga mga po, tao yun mga kababayan. outside? Yun po yung tinitignan natin. Di ba? Yun po yung tinitignan natin. Lalo na yan, pag vice-presidente ka, may bigat ang sinasabi mo. Then, si Sara po, nagbabalak maging presidente, tas ganyan lang. Oh, halimbawa, binembag ni Harry Roque si Zulaika. Puta, yari na. Aray ko. Oh, halimbawa po, si Harry Roque, binembang si Zulaika. Abay, putek sa sabog. Aray ko. Oh. Kasi alam ni Sara, babakla si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, sorry. Oh, ano yun, Harry? Nabembang ko si Zulaika. Ah! Ko. Aray ko. Patayin mo si Roque! No joke! Oh, yari na. Our country. Oo. And yung tanong ni Senator Mig Zubiri no, na meron ba kayong video or nagsabi ba ang Vice Presidente na joke lang ito, kumbaga hindi ito totoo, yung version ko nga is what if she says I lied. Kumbaga, you have to think of all the possible excuses, right, na posibleng ilabas. Halimbawa, ilabas any of those. Will it matter at any point if a person says, I did not mean it, I did not act on it, I was just psychologically, alam mo yun, let's say, not well at that time? Kumbaga, think of all the possible excuses, Representative Chua. Will it matter? Or posible ba? May epekto? Kung ngayon sasabihin, siyempre, it will not matter anymore. Dahil kaya nga siya nandito ngayon, kaya nga niya tatlong kinakaharap ngayon itong impeachment dahil sa mga kataga na binanggit niya nung mga nakaraan. Hindi naman ito yung unang-una, never. Wala naman tayo nakitang video na nagsabi siya ng dahilan kung bakit niya yung sinabi. At kung makikita ninyo talaga, di ba, yung konteksto, lahat naman tayo kung bansa natin napanood yun eh. At that very moment, nung pinapanood mo yung video, ano ang naramdaman mo? Diba? So hindi na natin kailangan pa, sabi ko nga itong video na to, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. O, kita mo? Rep is sa lokupur. Oh. Kaya rin nyo? Rep is, ano yun? Ano yun? Mahina. Diba? So hindi na natin kailangan pa, sabi ko nga itong video na to, res ipsa loquitur. Oh, reps is Lucifer. Oh, kita mo? Rep is Lucifer. Ibig sabihin, si Sara po may lahing Lucifer. Aray ko. Rep is Lucifer. Aray ko. Kita nyo? Miski sa Latin, alam na po ang ugali sa rep is Lucifer. May lahing Lucifer. Aray ko. King ina. Hoy, Reggie, lalasiste nyo, pa-shoutout naman, shoutout. Oh. Aray ko. The thing speaks for itself. Diba? Ang nagiging issue na lang ngayon siguro is yung authentication, but hindi naman nila dinina yung authentication. In fact, ginamit pa nila yung very video. Diba? Na ebidensya na pinresenta namin, ginamit din nila. So ano pang pag-uusapan dito? Yeah. And the Vice President has not at any point kasi come out and said, that is not me. That is AI. I never said that. Right? So Exactly. authentication is not the issue. Kumbaga, she herself knows that was her and she said that. And at one point, if I remember it correctly, during the last hearing, naghahanap pa ng alibi or gina-justify pa nung abogado. Parang sinasabi niya na sinabi ito ng Vice President, pero so naghahanap siya ng justifiable reason kung bakit ito sinabi. So, hindi issue na nga na sinabi niya ito eh. At yan ang issue dito. Itong issue dito, hindi yung assassin. Ang issue dito, yung binitawang salita na pagbabanta sa ating presidente. Parang ang sabi nga ni Representative Shell Diokno, a threat is a threat. That's Exactly. it. Alam mo, nakaka-relate po dyan si Jok, no? Siya po naapektuhan dito eh. Kasi nabanggit siya sa pagbabanta. Kaso, hindi na po nagdemanda si Jokno. Kasi nabanggit po siya. Siya po talaga ang kailangan talagang testigo eh. Aray ko.
Sabi nga ni Jokno, sabi ni Jokno, 'di ba? Sabi ni Jok, kagating kita diyan. Aray ko. Oh, sabi ni Jokno, naisa ako, kagating ko to. Bakit po si Jokno? Siya po yun eh. Sabi sa kanya, oh, patayin mo si BBM. No joke, no joke, no. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Oh, kilala niyo na kung sino assassin. Anong pangalan ng assassin? Oh, anong pangalan? Jokno. Kilala niyo na. Yan sinasabi ko sa inyo, kailangan matalas kayo. Ang pangalan ng assassin, Jokno. Aray ko. Aray ko. Di ba? Oh, patayin mo si BBN. No joke, no? Di ba? Oh, Aray ko. bakit? Kasi nga si Sara, trainee Gloria, ang saya-saya, no? Di ba? Umuulan, no? Aray ko. Di ba? Di ba ganun si, ano, ang saya-saya, no? May, laging, may, sabi Sara, patayin mo si BBM, no? Joke, no? Oh, Aray ko. alam nyo na, sa atin na lang to, huwag nyo na ipaglalabas, ha? Sa atin na lang to. Ang pangalan ng assassin, no? Joke, no? Aray ko. Hoy, Atty. Joke, no? Joke lang. Katuwaan lang po. Wala akong matino sa channel na to. Atty. Joke, no? Makatuwaan. Wala matino sa channel na to. No? Aray ko. Atty. Joke lang po yun. No? Joke, no? Aray ko. Kilala nyo na, ha? Karen, hindi ordinaryong pinagbantaan dito. Head of the state. All right. Now, what else are you expecting? This is the first article of impeachment. The defense, Kabalo. I guess, will be presenting next week their own evidence, right? Most likely, they would try to prove that her threats were not an impeachable offense, all right? Posibleng yun yun. So that would be, kasi week 2 na ngayon, week 3 next week, posibleng yung depensa sa kanilang week 3. Anong pananaw niyo po, itong article na ito tapos na in 3 weeks, diretso na kayo sa susunod na article? Or posibleng humaba pa? Well, Karen, unang-una, ang pagkakaintindi ko, kailangan tapusin muna namin ang presentation sa lahat bago magpe-present ang defense. Ganun ba? Yun ang pagkakaintindi ko. Now, assuming for the sake of argument, tama yung binabanggit ninyo. Magpe-presenta pa pala yung defense. Magpe-presenta pa pala yung defense. Wala rin kwenta. Magpe-presenta pa pala yung defense. Ano pa pala yun? Oo nga, no? Prosecution, tas cross-examination. Magpe-presenta pa yung defense, ha? Aray ko. Pagkatapos ng presentation nito, magpuproceed na kami sa Article 1, which is yung confidential fund. Yun! Magpo-proceed na sa Article 1, which is a confidential fund. Ayan po, si Joel Chua. Joel Chua, inakay! Ayan po ang masabi ni Joel Chua. At napag-alam po na po natin, ang ating assassin ay si Joke No.
Sara, taong bayan hindi inisip.